Magandang araw. Welcome back po sa PTFCP Business Coaching YouTube channel. Ako po si Elgin. Yan po ang aking nickname. Tinatawag din akong EA Santos. Isa po akong CPA. Isa po akong nagre-resources speaker. Yan. Kung kailangan ninyo ng mga resources speaker sa inyong mga bookkeeping, sa inyong mga tax, lalo na sa tax, mga tax compliance, mga tax audit and investigation, pwede niyo po akong i-invite. Yeah, nagre-resource speaker po ako sa iba't ibang company, business organizations, sa iba't ibang events. Humahawak din po ako ng mga LOA o yung tinatawag na Letter of Authority. Ito po yung mga tax audit and investigation. Humaharap na po ako sa DOJ hearing. Nag-a-assess na rin po ako ng mga taxpayers kung sila ay may mga tax cases. Ngayon po, just call us sa numbers mo na nandito. And ayan po, sa PTFCP Business Coaching, ini-invite ko kayo na mag-subscribe. Ini-invite ko po kayo na mag-subscribe sa ating channel. Dito po ayan. Kung naghahanap po kayo ng mga training sa tax, at po, ini-invite ko kayo sa mga PTFCP trainings. Meron po tayong events, no? Punta lamang po kayo dito sa website na ito. At dito po naka-flash or dito nakalagay ang ating mga trainings. Okay, and also paki-like po ang ating page, PTFCP Business Coaching FB page. If you want to know me more, napunta po kayo sa aking website. Ito po siya. Okay, punta na po tayo sa aking lecture. Magandang araw. Welcome back sa PTFCP Business Coaching YouTube channel. Ang pag-aaralan natin ngayon ay serye ulit ng invoicing. So, ito ang ating number 2 na serye. Nung lumabas ang EOPT law, that is January 22, 2024, yun na naging effective niya. Ang sabi doon, dapat maglabas daw ng implementing regulations o yung IRR para sa EOPT law within 90 days. So, wala pang 90 days, fast forward natin, April 27, 2024, naglabas ng IRR through the Revenue Regulations number 7, 2024 about invoicing requirements. So, ito, marami nang nakakaalam nito. Itong invoicing requirements na to. Kasi nagkaroon ng deadline about July 31 na-extend ng RR 11 2024 yung deadline ng pagko-convert ng OR to SI. So, para dun sa mga hindi pa nakakaalam at saka yung mga gusto ma-refresh o mas malinawan pa kung ano ba tong invoicing ng EOPT law. Yan. Dito natin, Okay, so ang invoicing, wala na tayong official receipt effective na nagkaroon ng EOPT law nung implemented na to noong April 27, 2024. Ayan. Tinatawag na invoice ang pagre-resibo. Kaya yung iba na memeloso po, wala na pong pagre-resibo, pag-i-invoice na daw. Pareho lang yon. Pagre-resibo pa rin yun kasi ang tawag sa mga resibo, pwedeng invoice, pwedeng official receipt, mga delivery receipt. And source documentation ang pagre-resibo. Okay, yung mga kailangan mong maintindihan ay ano ba yung invoice? Ang invoice ayon sa EOPT law, ito daw ay yung written account evidencing the sale of goods and or services. So, ito na yung written account. Pagka sinabing written account, merong paper trail. Yan. Meron kang paper trail regardless kung electronically generated dyan, di ba, via mga POS o kung ano mga software ang ginamit, or yung manual pa rin. Yung manual na invoice. Okay, kapag bumili ka, either yung goods o kaya yung services, invoice na yung i-re-resibo sa'yo, yung ibibigay na resibo.
Ang sinasabi ng ating batas na EOPT Act, ang mga invoices ay magkakaroon ng iba't ibang katawagan depende sa nature ng transaction. Depende yon sa nature ng transaction ng yung kausap, no? Usually, sa seller at buyer, sila yung mga transacting parties. So, si seller, pwede siya mag-issue ng sales invoice o kaya ng commercial invoice or ng cash invoice o yung charge or credit invoice o kaya service invoice. Pwede rin siyang miscellaneous invoice. Basta alalahanin mo lang na itong invoice, ito yung tinatawag na principal invoice o kaya yung primary receipt or primary invoice, no? Ang category nitong invoice na to, dalawa. Yun yung VAT invoice at saka non-VAT invoice. Pagka sinabing VAT invoice, ito yung written account evidencing the sale ng goods o kaya ng services, properties, yan, leasing ng properties, no? Ito ay pwedeng cash VAT invoice o kaya no, on account or charge sales invoice. Yung invoice, ito yung magiging basis o output ng tax liability ng seller at saka input tax claim ng buyer or purchaser. Si non-VAT invoice naman, ito yung magiging basis ng percentage tax liability ng seller. Alalahanin mo rin na itong invoice, mayroon siyang meron siyang dual effect. Proof siya ng sale o kaya siya, written admission or acknowledgement na binayaran ka na o nagkaroon na ng bayaran. Alright, so paano mo malalaman kung VAT invoice? Okay, ganito siya, Pagka nakita mo ito yung title ng diba? Makikita mo dito VAT invoice yun. Kapag ka ang nakasulat dito ay VAT reg, yun yung VAT invoice. Later yung itong layout sa ibang ko i-discuss, no? Yung non-VAT invoice naman, dito mo makikita, nakalagay non-VAT invoice. O, ganun siya. Okay. Ano pa? Ang ating i-discuss, ma'am, ano ba yung mga commercial, cash invoice? Okay, kunin natin ang kalinawan dito sa RMC 77-2024. Nakasulat dyan. Ito. Pagka sinabing invoice, ito yung issued for both sales of goods or services rendered. Pagka sinabing sales invoice, saan ay general purpose invoice. Sa yung mga iba't ibang transaction. Sa pagka sinabing general purpose, pwedeng siyang issue sa goods o kaya sa services. O yan yun, no? Wag mo nito, kahit binigyan ka ng sales invoice na ang binibenta mo ay service, pwede naman yun, sales invoice pa rin yun. Pwede mong katanggap-tanggap pa rin yun. Ngayon, yung cash invoice, ito naman yung used for cash sales, yung mga binabayaran ng cash na transaction, no? Yung merong immediate payment, yun. Yung charge or credit invoice naman, ito yung halimbawa, bumili ka na inutang mo. Okay, nagbenta ka na utang. Yung binili sa'yo, yon charge ang pwede mong no? Charge ang invoice ang pwede mong gamitin. Yung service invoice naman, kapag yung transaction ay, nagpo-provide ka ng services. Pagka billing invoice, ito similar to sa billing statement. Alam mo ba yung billing statement? Yon. O ganun ang gamit ang billing invoice, no? Para siyang statement of account, billing statement, yung nagsasummarize ng specific transaction. Yung commercial invoice naman, ito ay ginagamit ng mga exporter sa mga export transaction. Okay, ano pa? Yung miscellaneous invoice, ayan, other income received by the seller. So, yun. Ngayon, pwede kang gumamit ng iba't ibang invoices. Yan. Sa ibang serye natin, i-discuss yung mga kuya, question and answer, itong itong RMC 77-2024. Kaya nga, kailangan mo lang maintindihan na invoice na dapat na ini-issue na resibo sa'yo kapag ka ikaw ay bumili. Sa mga nagtitinda, wag na po kayo mag-offer or mag-issue ng official receipt.
Hindi na po siya proof na nakapagbenta ka. Ang proof na nakapagbenta ka ay invoice na po. Depende kung ano yung na-issue mo, no? Isa sa mga yan. Kung ano ba, magpapa-imprenta ka ng iba't ibang invoices, sa ibang video po natin yun i-discuss. Alright, para hindi ka ma-overwhelm. Eto, later natin ipalalawigin yung discussion nito. Okay, so ini-invite kita na paki-subscribe ang PWCP Business Coaching YouTube channel. Tapos paki-like na rin ang PWCP Business Coaching FB page at ini-invite na rin kita sa training sa August 23 via Zoom webinar. Ito ay, ayan. Ito ay bookkeeping what business owners and online sellers need to know. Ayan, ito pinaka-importante sa lahat. Ayan, no, yun. Yung paano ba mag-interpret ng financial statements. Kaya hindi mo ma-appreciate or hindi mo siya gustong aralin ng bookkeeping kasi hindi mo alam kung ano ba ang gamit ng bookkeeping, no? Una-una, yung end product ng bookkeeping yung financial statements yun, kailangan naintindihan mo paano i-interpret ang financial statement. Aralin din natin ang mga bookkeeping concept, ano ba yung mga books of accounts na dapat mong gamitin, ano yung mga account title, ano yung mga debit credit, ano yung column headings, ano yung mga bookkeeping entries, yung mga yan, ano ang trial balance and financial statements. At yung mga pinagagawa mo sa bookkeeping, anong epekto niya sa ELA. ELA na daw ang tawag ngayon, no? Yung LOA, unti-unti na nilang binabago, ginagawa na nilang ELA. And ayun, no, meron din tayong free tax consultation. And on August 30 naman, ayun, ini-invite kita na umattend. Mag-register na kayo sa mga trainings. No? August 30, 1 to 5 p.m., yung ELA or LOA, what to watch out when letter of authority is served. Intindihin natin kung ano ang LOA, ano yung iba't ibang klase ng LOA, sino yung mga investigating office na nag-i-issue ng LOA, at sino yung kanilang iimbestigahan. Ayan, ano ang gagawin mo kapag na-serve ang LOA sa'yo o yung ELA? Ngayon, kailangan naintindihan mo ano yung mga letters at saka notices na dapat ma-serve sa'yo o dapat sinaserve sa'yo kasi pag lalagpas doon sa mga sinaserve na yun, violation yun, no? And yung rights mo sa due process. And also, on August 16, ito yun, ay dito kayo titingnan ng mga trainings ng PWCP. Sa August 16, ini-invite kita free tax consultation. Usually, ang tax consultation kung non-audit tax concern, 2,000 per hour yun. Pero sa August 16, free yan. Punta ka lang sa opisina ng PWCP. Ngayon, kung tax case, LOA and SDT, usually ang consultation ay 15,000 net na consultation fee. Pero free yan sa August 16. Kailangan mo lang gawin, magdala ka ng document mo, yung COR mo, yung LOA o yung ELA, yung checklist ng requirements, yung notices and SDT. Ito pa ay collaboration project ng PWCP, BSCTF, and DA Santos. And also, sa September 6, ayan, ini-invite kita ng umattend. Sa September 6, i-invite kita umattend MS Excel for bookkeeping and payroll. Ito, no? Ito, mga formula na ito yung ginagamit ko. Ginagamit ko ang mga formula na ito para mapabilis ang aking pagtatrabaho. Okay, yun muna for now. See you po.